Sa huli kong video, tinalakay natin ang nangyaring paglaho ng Malaysian Airlines Flight 370 o MH370 na nakatakdang bumiyahe patungong Beijing, China. Pero biglang nawala ang signal nito sa radar na tila ay may nagpatay ng transponder manually. Bagamat nawala ito sa radar, nakita naman ito ng military radar na lumiko pa kanan at pumihit pabalik sa Malay Peninsula. Pagdaan sa Penang Island, tinahak nito ang Strait of Malacca at pumihit sa south ng Indian Ocean. Maraming barko at military aircraft ang nagtulong-tulong para magsagawa ng search and rescue. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nahanap na sapat na ebidensya para mabuo ang kwento kung ano nga ba talagang nangyari sa Flight 370. Ito'y dahil hindi pa rin nakikita magpahanggang ngayon ang ilang mahalagang parte ng eroplano at hindi pa rin natatagpuan ang mga labi ng sakay nito. Noong January 17, 2017, 3 taon nang nakalipas matapos maganap ang misteryosong paglaho ng Flight 370, sinuspindi na muna ang paghahanap sa eroplano. Ito ay dahil umabot na ang total na gastos nito sa $155 million. At hanggang ngayon ay nananatili pa rin walang sagot ang tinaguriang greatest mystery sa buong kasaysayan ng aviation. Noong January 21, 2018, muling binuksan ang paghahanap sa Flight 370 at isang search vessel ang inatasan para hanapin ang nawawalang eroplano ng Malaysia. Ang search vessel na ito ay ang The Seabed Constructors Automatic Identification System. Kasong problema, pagkaraan ng 10 araw mula nung ito'y nagsimulang magganap, January 31, 2018, ay bigla na lang itong nag-offline, na-disconnect at nawala sa radar. Ang nakakapagtaka, bigla na lang itong nag-reconnect after 80 hours o mahigit 3 araw. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung bakit biglang na-disconnect ito. So ano namang issue kung biglang mawala sa radar ang search vessel na ito? Ang mahiging problema kasi rito, yung 3 araw na disconnected ang search vessel ay hindi mahiging documented ang mga galaw nito at kung saan eksaktong lokasyon nito nagganap. Ang search vessel na ito ay may contract deal na no find no deal sa US company na Ocean Infinity. Ibig sabihin, kung hindi nila matagpuan ng Flight 370, hindi sila makakatanggap ng bayad. Pag may natagpuan sila, $55 million ang ibabayad sa search vessel. Ganun lang kasimple. Ang search vessel ay gagamit ng sonar scanning equipment para makita ang seabed o yung tinatawag na ocean floor sa mga dadaanan nito. Hindi ito ang unang pagkakataon na may search vessel na magsasagawa ng paghahanap sa Flight 370. Marami nang sumubok tulad na lang ng Fugro Equator, Fugro Discovery at Havila Harmony. Pero wala ni isa sa kanila ang nakahanap ng nawawalang eroplano ng Malaysia. Halos 3 piraso lang ang nakumpirma na nahanap ng bahagi ng Flight 370 ang natagpuan mula nung sinimula ng paghahanap hanggang ngayon. Kabilang na rito ang pakpak o flaperon ng Flight 370 na may sukat na 2 metro. Kaya nung nagsimula sa paghahanap ang Seabed Constructor, nakabantay talaga ang aviation at ibang conspiracy theorist sa ginagawang paghahanap ng search vessel sa Flight 370. Kaya't laking gulat nila nung bigla na lang itong nawala at na-disconnect na nagbunga ng maraming spekulasyon. Maraming nagsasabi na ang search vessel ay maaaring nakita na ang Flight 370 pero plinano lang daw nito na ilihim ang eksaktong kinaroroonan nito at naghihintay lang ito na magbigay ng malaking pabuyang Malaysian government bago nila sabihin ang eksaktong lokasyon ng eroplano. Sa madaling salita, ang biglaang pagkawala ng search vessel na ito ng 3 araw ay hindi nagustuhan ng lahat. Dahil ang tanong, bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nagre-release ang Seabed Constructor? Samantalang nakumpleto naman na nila ang pag-scan sa buong primary search area. Ang problema lang dito, wala kasing deadline. Kaya hindi klaro
kung gaano katagal para sa search team na ma-assess ang lahat ng data na nakuha at para ma-release ito. Ito yung larawan kung saan biglang nawala sa radar ang search vessel na seabed constructor. Yung bilog na green, yan yung area na nag-switch off na yung tracking system ng eroplano at hindi na na-detect ng satellite. Sa area din na yan nag-offline at na-disconnect ang search vessel. At pagkaraan ng 3 araw ay na-reconnect uli ito at nakitang muli sa radar. Tulad ng nasabi ko sa huli kong video, maraming naglabasang teorya sa nangyaring pagkawala ng Flight 370. Ang dating Prime Minister ng Australia ay naglabas ng payag at sinabi na ang nangyaring pagkawala ng Flight 370 ay hindi aksidente, kundi sinadya raw ito at planado. Ang itinuturong may sala ay ang head pilot na si Zaharie Ahmad Shah. Ganito din ang opinyon ng mga aviation expert dahil pulido ang ginawang ruta ng eroplano at tiyak ng dahilan kung bakit sa karagatan ng Indian Ocean ito idinaan dahil para hindi na talaga ito matagpuan pa. Gayunpaman, hindi pa rin ito tiyak dahil hanggang ngayon wala pa rin nakukuhang ibang physical evidence na bubuo ng kwento sa likod ng misteryo sa paglaho ng Flight 370. Ang Chinese President na si Xi Jinping ay nagpadala na ng special representative sa Kuala Lumpur, Malaysia para may pag-usap sa Malaysian government tungkol sa nawawalang aircraft. Ang mga pamilya ng pasahero ay lalo na frustrate dahil wala na silang halos natatanggap na balita tungkol dito. 200 na family members ng Chinese passengers ang nagprotesta sa labas ng Malaysian Embassy sa Beijing. Ang ibang kamag-anak ay nagtungo pa talaga sa Kuala Lumpur para magprotesta at inaakusahan ng Malaysia na tinatago lang daw nito ang katotohanan tungkol sa totoong nasa likod ng pangyayaring ito. Ang Chinese ambassador naman sa Malaysia ay dinipensahan ng Malaysian government at sinabi na nakikita niya ang ginagawang aksyon ng Malaysian government at hindi ito tumitigil sa pag-iimbestiga. Sabi pa niya, ang dapat sisihin dito kung bakit nagkakaganitong mga pamilyang Chinese ay dahil sa ginagawang pagpapakalat ng fake news ng Western media at pagpapakalat ng iba't ibang mga tsorya na wala namang basehan na lubhang nakakaapekto sa relasyon ng Malaysia at China.